Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid, at kami po ay nakikiramay po sa family ng ating pastor. Nung bago po kami mag-usap-usap dito ay mahirap po mag-construct kung anong sasabihin kasi sobrang dami po ng memories. Sabi nga, isa lang naman. So, pag namamatay po ang isang tao, pag sinabi nila kaya lang naman may sinasabing positive yan, kasi namatay na. Ba? Yung karamihan ng mga comment, pag nagsasalita is puro positive na. Pero honestly mga kapatid, wala man akong maiisip na parang negative. Yun lang siguro yung hindi naman negative yung pag may kwento ka, halimbawa nag-usap kayo ng tungkol sa aso, may aso din siyang kukwentuhan. May sasabihin siyang aso. May kukwento rin. Hindi siya naubo, hindi naman siguro negative yung ganun. Pero papatunay lang na masayahin siya kung tao. Yung hindi siya nauubusan, gusto niya siya yung pinakahuling salita. Yung, siya yung talagang pinaka-period sa buong kwentuhan. Siya yung bida sa kwentuhan, mga kapatid. So, honestly po, wala po akong makitang negative sa kanya. At kung ano po yung sa obserbasyon ko, kung ano po yung nakita mo sa kanya, ay siya na yun. Siya na yun talaga. Kumbaga, walang tinatagong pag-ugali ko. Ewan ko kung may tinatago siya, pero siya na lang nakakaalam nyo kung may tinatagoan siya. Bukod sa sabay-sabay kaming kumain, pare-pares naman kaming medyo malakas-lakas kumain. Hindi naman niya tinatago yun. Pero walang halong kaplastikan. Yun pong term ko po doon na talagang totoo siyang tao, mga kapatid. At like sa mga naririnig natin, siya yung taong punong-puno ng encouragement. Alam mo yung parang manlulupay-pay ka na. Yung parang siya yung nakausap mo, parang marirefresh ka. Siya yung magiging sandigan mo na pag nakikita mo, okay. Kasi sa buong kwento, ng reformasyon, isa talaga siyang kawalan, mga kapatid. So, yun po. Binabago lang ko po yung boses ko. Pero wala pong, kunwari matanda lang po siya. So, wala po akong negative na naririnig. Ito, may sinulat pa ako para hindi ko na makalimutan. Pero, ulit-ulitin, isa po siyang kawalan. Kawalan po talaga. Ewan ko si Sister Ai kung magiging, di naman pwedeng maging pastor kasi ang babae. Pero, sana may pasahan siya ng hindi naman kapangyarihan kasi hindi naman wala man tayong kapangyarihan. May pasahan siya yung talino niya, yung galing niya. Alam mo yung parang kahit yung taong may tinakbo nga kami sa ospital, yung parang naghihingalo niya dahil sa sigaw niya. Doon sa Pangasinan, hindi ko nakalimutan. Dahil sa sigaw niya, huminga ka! Ha! Sabi niya, huminga talaga, nabuhay po yung tinakbo namin sa ospital. Ganun po siya alam mo yon yung kahit mamamatay na, pag narinig mo yung boses niya, magiging masigla ka. Kaya yun po, at sa mga kabataan, hindi mo makikitaan talaga na siyang leader, siya yung presidente, siya yung nagiging po siya, very humble na tao po mga kapatid, yun po talagang positive po talaga, kasi positive po lahat po ang nakita ko po sa kanya. Napaka-flexible niya. Pwede siya sa kabataan, pwede siya kay Sister Ann, ay mga bata rin, mga kabataan, pwede sa lahat. Kumbaga, napaka-flexible niya. Pwede siyang makitungo at madali siyang pakisamahan, mga kapatid. At meron pa ba? Naalala ko pa nung panahon po ng YLBA dahil sa sobrang humble niya. Hindi ko naramdaman po. Bago-bago lang po ako sa reform noon, sa Baguio noon. Magkasama po sila ni Pastor, hindi ako nagkakamali, si Pastor Astiba noon. Kasama sila. Sila po yung parang tandem po na magkasama noon. At kasi nasanay ako noon sa SDA, pag sinabi mong presidente, kahit district lang yan, grabe ang respect, lutuan mo.
Kailangan mag-hotel yan. Pero alam mo kung saan sila natulog. Kung alam niyo po yung pang grade 1 na bangko lang yun noon, yung doon lang silang nakaganon. Baguio yun ha. Kasama si Pastor Astiba. Karton, tapos Pero buhay pa siya si Pastor Astiba. buhay pa. Sabi ko kasama lang ni Pastor. Pastor, hindi naman pwedeng shout out. Basta po kayo dyan. At doon ko lang po nakita na talaga yung mga pastor din natin ay talagang very humble. Yan po ang nakita ko po sa kanila. At lalong higit kay Pastor Cortez. Pag sinabing Arnolfo Cortez, anong unang niyong maririnig? Anong parang pumasok sa isip niyo? Energetic, no? Parang, ha! Talaga! Pero alam po natin kahit may sakit na siya, talagang malakas pa rin. Katulad ng kunento po ni Brother Joe Mark, umakyat kami sa bundok. Una, ang daming umalalay pa sa kanya. Pero pagdating sa peak, mag-isa lang niya. Sabi niya, muntik na akong mamatay. Sabi, wala daw umalalay sa kanya. Pero makikitaan niyo mga kapatid, na talagang na-experience nila, umakyat sila. Siya po, diabetic, at papilay-pilay, at ewan ko kung may nagbigay pa sa kanya ng tubig. Maubusan na siya ng sugar. Pero grabe talagang, dahil, alam mo yung matututunan natin yung espiritu niya na hindi ko naman sinasabi na saliban tayo ng espiritu niya. Pero yung espiritu niya talaga na parang kahit mahina yung katawan, yung encouragement, yung parang hindi ka manghihina pagkasama mo siya, yung laging may pag-asa, laging may encourage ka sa buhay mga kapatid. Siya yung taong di ko alam kung paano ang term doon, pero yung, alam mo yun, yung para sa akin, incomparable talaga siya. Malaking kawalan po sa atin po yun. Sana yung buhay niya ay maging talagang mapulutan talaga natin ng pag-aaral. Hindi lang yung naalala natin siya, kundi maging inspirasyon natin siya at sa lahat po ng mga nakasalumuya. So, yun lamang po at sa lahat po magandang gabi sa inyo lahat. Yeah, biglang may naalala, para ako si Jomar, biglang may naalala ako. Siyempre, nakatira sa amin siya sa Tarlac to. Naalala niyo yung bigla tayong nagkaroon ng conversation na, kasi sabi, parang may nagtanong, hindi ko alam kung ako o ikaw, Jonah, na paano daw mapapatagal yung relationship ng mag-asawa. Naalala, kasi hindi naman yung, siyempre magkapit-bahay lang kami, ganyan, tapos, ito na naman yung alala mo, nangaral na naman siya na, o paano titibay ang syempre hindi naman din namin maiwasan minsan na, kumbaga kasi part na siya ng family dun sa Tarlac kaya kung may mga parang little quarrels kami mag-asawa, nauobserbahan yun ni Pastor, alam niya na yun. Ay naku, Michelle! Ang boses ko naman po talaga kahit parang anong pigilan ko, parang ako lang naririnig doon minsan. Naririnig ngayon. Sabi niya, papayuhan ko kayo. Michelle, huwag masyadong matapang. Ang boses, kailangan mahinahon lang daw. Kasi daw, pinagmamalaki niya naman si ate, yung misis niya? Ha? O, si Sister Melin. William, sorry, na talaga daw yung kailangan ng mahabang pagpasensya, tapos gagawan niya pa talaga ako ng Diyos. Yung pag nagagalit daw, hindi ko alam kung paano magsugit si wifey kay Pastor, pero kahit na daw na nagagalit, kailangan pa rin, intindihin pa rin ang kasi wala man tayong divorce, walang kaya kailangan talaga ang pagmamahalan, talagang kailangan daw ng, malaki din yung yun? Hindi naman, ibig sabihin, kailangan natin yung pagmamahalan, lalo pang magtibay, no? Hindi kami nakawala sa pagpayo niya about counseling. Sa counseling, anong maalala mo, Sister John, sinabi niya sa'yo? Parehas din, na kaya isa rin siguro na pinag-uugutan namin ng yung mga advices ni Pastor Pufong. Ngayon, ang susunod na ay si
Sister Ann. Magandang gabi po, mga kapatid, sa lahat ng mga tiramay at sa buong pamilya ni Pastor Popong Cortes. Sa kanyang asawa at sa kanyang mga anak at kay RR na aking inaanak, lubos kaming nakikiramay. At alaala tungkol kay Pastor Cortes. Magkasama kami nun sa canvassing. Binata pa kami sa Iligan City. Cagayan pala. Cagayan de Oro City. At masaya naman yung samahan namin doon sa bahay ni Pastor Ibay. At kilala na namin siya na ganun talaga matalino, magaling. Doon pa. Kasi sa lugar namin sa Migcawayan, isang barangay lang kami, kaklase ko yung kapatid niya. Kaya alam ko na silang magkakapatid, matatalino sila. At sa naman, dito nung naging, dito na sa, ngayon na may, nagkahiwa-hiwalay na, iba-iba ng namin, dito na sa Luzon. Isa siya sa, nung dalaga pa ako, isa siya sa tinitingala kong pastor na magaling magsalita, magaling mag-sermon. At isa siya na, si Jomar nakapasok sa gawain at si Bernard nakabalik. At dahil yun naman din ang kaligayahan ko na nasa gawain sila at ako naman ay taga-suporta lang din. Dahil wala naman akong kakayanan sa mga ganun bagay. Gusto ko mang makilap sa gawain pero hindi kaya. At ano lang yung kaya kong gawin. At dito, nung matagal ng panahon na nagkaiwalay, noong nagkita kami sa Baguio, mas kasi ako na tawagin siyang Popong. Mas napifeel ko yung closeness namin kaysa yung tawagin siyang pastor. Kasi parang mataas siya at mas tawagin doon sa, kasi nasanay ako sa ganun na tawagan nung pa kami sa canvassing, Popong lang talaga tawag sa kanya. Pero hindi ko ginagawa yun sa maraming tao kasi para kung walang respeto. Pero mas ako na tawagin siyang ganun dahil mas ma-feel mo yung closeness. At ang isang hindi namin makakalimutan sa kanya, noong nandito kami, na sabi niya, pag pumunta kayo dun sa Davao, sabi niya kay Bernard na, pakakainin ko kayo ng durian kahit saan gusto nyo. At nangyari nga yan. Nung umuwi kami sa Davao, nung namatay yung father namin, umuwi kami. Sabi ni Bernard, nasa na kaya yung pangako nun na magpapakain ng durian hanggat gusto namin. Ginawa nga niya. Isang araw, umaga yun, niyaya niya kami mag-asawa. Tara, labas tayo. Sabi niya. Bakit? Bakit? Sabi niya, tara, sama lang kayo. So yun, sumama kami sa kanya. Dinala niya kami doon sa nagtitinda ng maraming durian. Sige, kain kayo hanggat ilan ang gusto nyo. Magtawa kayo. So, pinakain niya kami hanggang sa umayaw kami, hanggang sa kung kailan namin gusto. So, yun yung mga na alaala namin sa kanya na hindi namin makalimutan din. At 2 beses yun na nilabas niya kami para kumain ng durian. Dinupad niya yung pangako niya sa amin. At masaya kami na kagaya ng isa pa, balikan ko yung noon na hindi ko alam kasi na kinuha niya ako na maging inaanak ko yung anak niya, panganay si RR. At huli na lang nalaman ko meeting sa Cebu na sabi niya, ay, ninang ka niyan. Sabi ko, hindi ko naman alam, wala akong dinedicate mo yung anak mo. Ay, sabi niya, hindi, ninang ka niyan. Kaya, yun, doon ko na inaanak ko pala yung panganay niya. Kaya,
masaya naman ako na kahit papano yung samahan namin noon ng mga sa kalbasing mga dalagat binatak ay naging ano naman masaya hanggang sa nagkaroon ng mga kanya-kanyang pamilya at mga nagkaedad na ay nanatiling masaya yun. At masaya kami sa nakikiramay kami ng lubos sa inyong mga kapatid at sa buong pamilya. Yun lamang po. So, parang alam mo na, Brother Jun, na ikaw ang pinakabata dito. Ikaw ang last na mag-share naman ng memories. Dito talagang matagal si Pastor tumira dito sa mag-asawang to. Brother Jun. Magandang gabi sa inyong lahat. Yan po sa funeral ni Pastor Cortez. At pinapaabot ko rin po ang taos-pusong pakikiramay sa family. Ate Wilin, Ay, tsaka si Arvin J. Meron din kay Ace. Bagaman si Ay lang yung parang personal ko na nakita sa mga anak niya. Nagkikwento niya rin po lahat ang buong family niya po sa amin. At nakilala ko po si Pastor 2008. First time ko siyang makita sa Tabuyok. Naging speaker namin siya sa YLBA. At talagang tuwang-tuwa yung mga kabataan pag siya po ang nagsalita. At hindi ko makalimutan po yung kanyang dala noon na yung courtship, love, courtship, and marriage. At ang dinala po niya ay yung iba't ibang klase po ng personality. At talagang napakasayo yung mga kabataan pag siya po ang speaker. At di ko inasahan na makatrabaho ko po siya sa gawain ng Panginoon. Noong 2017 ay siya po ay naging presidente po dito sa Luzon Field ng field po ng Luzon. At di ko rin in-expect na ako po ang napili na field secretary. At masasabi ko na isang napakalaking pribilehyo na maging kamanggagawa ko ang isang katulad ni Pastor Arnolfo Cortez. Napakaraming mapulot na aral, pamamaraan. Masasabi ko rin na kaya ako nag-improve sa aking pagsasalita dahil po sa tinitignan ko kung papaano po siya magsalita at kung papaano rin po siya magpili ng kanya pong mga sermon. At nagsimula doon na kami po ay magkasama sa gawain ng Panginoon. At naging masigla po ang gawain ng Luzon Field nung siya po ang president. Nadagdagan ang mga workers, ang mga members ay dumami rin po. At napakasipag po niya, mga kapatid. Kaya lang, sa mga huling yugto ng kanyang pamumuno dito, siyempre nagkaroon po siya ng sakit at nasabayan pa po ng pandemic. Naging bihira po siya na makarating po dito sa Luzon. Ganun pa man ay si Pastor Cortez napakasayang kasama. No, masasabi ko, pag bumibiyahe po kami sa isang missionary trip, hanggang sa makarating kami doon, walang talagang tigil. Talagang, sabi nga kanina, kung meron kang kwentong aso, meron din siya. Pag meron kang kwentong pusa, meron din siya. Kahit natutulog na siya, hindi pa rin nananahimik kasi lakas niya rin humilik. Hindi pa rin nananahimik. Kaya hanggang sa pagdating namin, talagang parang may kasama kang radyo talaga na walang tigil. Kaya ganun po, kasaya na kasama rin si Pastor. At buti niya rin pong tao. Masasabi ko po, tumira po siya sa amin. Nang mahigit 1 buwan din na tumira sa amin. At
naging masigla yung tahanan po namin nung nandyan po siya. Nakaka-counsel niya rin kami, nakikita niya yung mali namin, nakakapagbigay siya ng counsel sa aming mag-asawa. Sabi niya, ang isang hindi ko makalimutan, sabi niya minsan sa akin, Brother June, anong oras ang worship niyo dito paggabi? Sabi ko, walang oras o pastor, basta kung kailan naisip natin na mag-worship doon na, ay hindi, dapat meron kang talagang oras para sa pamilya mo pag mag-worship. Na isa, hindi ko nakalimutan yon. Kaya pagdating ng alas 7 talaga, kailangan mag-worship kami. Yun yung isang iniwan niya po na nakita niya na mali sa ano namin at na-correct po sa tulong po niya. Si Pastor, nung tumira po siya sa amin, masasabi ko po na masigla yung ano namin, family. Kasi pag dumarating na siya, darating si Pastor. Pati si Teng, yung aking anak, excited na rin siya, may bisita kami Pastor. At first time talaga na makapagbisita po kami ng manggagawa ng pastor ng ating Panginoon. At iba talaga, no? Gustong-gusto namin at ayaw naming makalimutan yung mga alaala na nandun si Pastor sa aming pong bahay. At ganoon din sa gawain ng Panginoon, marami kaming pinuntahan ni Pastor ng mga lugar, Mascap, no? Antipolo, Isabela, Mindoro, Cagayan, sa part ng Bulacan, Central, lahat po yun. Halos naikot po ang buong Luzon. Hanggang sa Bicol, nakarating din kami. Noong first na administration po niya dito, nakarating po kami hanggang sa Bicol. At ang isang hindi ko makalimutan kay Pastor, yun nga, nasabi na ng iba, na kahit hirap na hirap siya, ay hindi niya ipinapakita na siya po ay nahihirapan. Ibig sabihin lamang po na talagang ano siya, yung magaling siya sa encouragement talaga, hindi lang sa pagsalita, kundi pati sa buhay. At yung isang alaala ko pa po kay Pastor, nung pumunta po kami ng Cagayan at kung napanood niyo po yung video niya na nakipagdebate sa IMS Star, ako lang po yung taga-paypay niya sa likod. Ako yung taga-paypay niya. Pero kahit taga-paypay lang po niya noon, ay natuto rin po ako sa pamamaraan po niya. Kasama po kami doon na nagre-review. Pastor De La Paz, si Brother Donald, ako, at si Pastor, si Sister Grace. Ganun pala yung pamamaraan niya. Kaya reviewin niya talaga. Hindi lang isang review, isang libro ang rini-review namin. Sabi namin, paano namin ma-review ito? Hindi, basta basahin natin yan. Tapos talagang sinulat niya na po lahat ang mga pwedeng itanong, ganyan-ganyan. Tapos tanungin niyo ako. Kahit wala na kaming may tanong, masasagot niya pa rin. No? Kaya yung notebook na yun na sinulatan ni Pastor nasa akin pa rin. At kaya sabi ko, depends. Hanggang ngayon nasa akin. At mga libro, nandun pa rin. Salamat sa ating butihing Pastor. At ganun din, si Pastor Cortez, kahit saan siya mapunta, magugustuhan po siya ng mga tao. Kasi masayahin siya. Sabi nga, marunong siya sa makisama sa kahit anong level po ng tao, mayaman, mahirap, bata, matanda, lahat po yan ay napapakisamahan po niya. Lahat ng yan, mga alaala na yan. Kulang pa po ito, hindi namin masasabi lahat, no? Kung ang mga alaala lamang ng mga panagsamahan, sa 5 taon po namin nagsama ni Pastor sa gawain ay napakarami. Sasabi ko po na ang mga alaala po ni Pastor Cortez ay manatili sa aking puso, manatili rin sa aking isipan. Hanggang pagtanda po,
May mga advices po siya na mga binilin din sa akin. May mga advices siya na tinulong niya po sa akin na sa ngayon ay nagagamit ko rin po. At salamat sa ating pastor na binigay ng Panginoon. Hindi natin masabi na bakit napakaiksi ang buhay. Kahit gaano kahaba ang buhay, kahit gaano kaiksi ang buhay, basta nagawa niya yung kanyang tungkulin, na-fulfill niya po ang buhay na binigay ng ating Panginoon. Hindi pahabaan, hindi paiksihan ang buhay po natin sa sanlibutan ito, kundi patapatan sa ating Panginoong Diyos na siyang nagpairam sa atin. Salamat po. Amen. Okay, maraming salamat sa ating lahat sa pag-share. Para tayong pumasok ulit sa parang nabuhay yung alaala ni Pastor kahit sa manandali ang lang ito, reminisce natin, no? At ang favorite juice niya na ginagawa namin na pagsalusaluhan ay kami po ay nag-iinuman ng healthy juice na lalong-lalo na pag June, July, nagawa po namin ni Sister Jonah. Yan yung berries na lahat, gabi-gabi po kami na umiinom. Iniinuman ng healthy juice na Big Nine. At kasama pa natin siya na nagpitas. Nandun kami sa tuktok ng sasakyan para maabot lang namin. Oo. Kasama talaga, marami talagang kasama namin talaga sa good memories to si Pastor. At bago ko to i-end, Ay, sister. ay naalala ko siya. Si Pastor Cortez din ang isang nagkumbinsi sa akin na maging Bible worker. Hindi ako naging Bible worker kung hindi dahil isa siya na nagkumbinsi sa akin. Masasabi ko rin na isa siya sa mentor ko sa gawain ng Panginoon. At hindi ko naman na siya mapasalamatan. Ang last namin na pag-uusap, sa Bicol na po, at parang hindi ko man naramdaman na nagpaalam siya. Kaya maganda na rin yun. Manatili siyang buhay sa aking alaala. Ayun. At ito nga, bago ko ito i-end, ang mga last words din na maaalala ko, na pag pumupunta siya dito sa Tarlac, sabi niya, hindi to madali to, Michelle, na iniiwan niya daw yung family niya sa malayo. Pero gusto kong malaman niyo, ate, RRN, win-win, sobrang proud siya na dad sa inyo. Lalo na kay ate Ay, sabi niya, alam mo, ang anak kong babae yon, ano yun? Mapamotor. Puro kayo ang bukang bibig, hindi lang yung puro kami kasama kayo sa kwentuhan namin. Mapamotor yun, mapasasakyan. Kayang-kaya niya at saka kaya niya ang sarili niya, Shell, kahit na malayo ako. Si RR naman, proud din ako sa kanya. Ang mga anak ko, hindi daw siya nagkaroon ng problem sa inyo, kundi kahit nag-work, nag-work ka sa malayo, talagang proud ako kay RR. Pati daw si Bunso. Si Ace. Ace, lagi kang sinasabing na papa mo na napaka-bright ng bunso ko. Naku, talagang maraming medal. Lahat kayo ang inaano niya. At Ate Win, talaga daw siyang maswerte siya sa iyo kasi talagang hindi mo siya sinusukuan kahit na ganun daw yung sitwasyon ng sakitin. Proud pa yan, sasabihin niya, ginujusan niya talaga, stricto yan na bawal talaga, ito lang. No? Kaya, kasama kayo, sobrang proud sa inyo lahat si Pastor, lalo na sa kanyang mga anak at sa buong pamilya niya, mahal na mahal niya kayo. Yun ang lagi niya rin bukang bibig sa amin lahat. So, dito na po namin tatapusin ang pagbigay po namin ng alaala kay Pastor Pupong. Nawa po ay kahit papano, lahat po tayo ay
naging masaya sa ating pong mga napakinggan. At muli, in behalf of Tarlac Church, kami po ay nagpapasalamat. Ito na rin yung last night na pag-ano kasi makakat na to. Gusto mo yun namin sana pumunta. Opo. Ginawa na lang po namin to kasi hindi naman po kami lahat makakapunta dyan. Pero sana po nakadagdag po kami ng kasayahan sa pag-alala po ng mga memories po kay Pastor Pupo. Again, good night everyone. Maraming salamat po at nakikiramay po kami sa inyong lahat. Condolence po. Condolence po. Paalam po. Sa lahat. Good night po. So,